ngayon na balitang konektado ka. PBBM, iginiit na walang kapangyarihan ng ICC sa Pilipinas. Balikatan, nagdadala umano ng sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China. At pagbawi ng prangkesa ng SMNI, inaprobahan na. Mainit na pagbating mga kakonekta. Mahumay na bulok ng ICC. Para sa tigunang balita, tinutulan ni Pangulong Bongbong Marcos na walang kapangyarihan ng ICC sa ating bansa. At why, mula sa Metro Manila, konektado si Sharatan. Ano naman ang naging pahayag ng ibang opisyal? Villarreal, ito ay sinang-ayunan naman ni Secretary of Justice Jesus Crispin Boyeng Remulla at mariing iginiit na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Samantala, inilahad naman ni dating Senador Antonio Trillanes na may mga opisyal ng Philippine National Police na humarap sa mga investigador ng ICC upang linisin ang kanilang mga pangalan. Yun po ang gagawin po ng PNP, pagpapasakot po tayo sa jurisdiction po ng Pilipinas. Dagdag pa ni Trillanes na sapat na ang ebidensyang nakalat ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Villarreal, Siya lang, meron bang posibilidad na maghain ng warrant of arrest ang mga investigador laban sa dating Pangulo? Yes, Bill, ayon nga kay Trillanes, mayroong posibilidad na magbigay ng warrant of arrest laban sa mga kaso ng dating administrasyon. At yan ang pinakahuling balita mula rito sa Metro Manila. Balik sa inyo. Maraming salamat. Kalaban by Trillanes sa Metro Manila. Samantala, tinutulan po ng iba't ibang grupo ang isinasagawang balikatan dahil nagdudulot umano ito ng sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China. Narito ang report exclusive! Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, ang pagsasanay militar na balikatan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng AFP sa pagdepensa ng ating teritoryo. Gayunpaman, may mga grupong nagpahayag ng pagtutol ukol dito. Anila, ang presensya ng mga tropang Amerikano ay maaaring magdulot ng mas malalim na hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at China. Giit pa nila, ang pagsasanay ay maaaring magpalala sa sitwasyon sa West Philippine Sea at hindi makakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Inaprubahan naman po ang bill ng House of Representatives sa pagbawi ng prangkesa ng SMNI. Konektado sa balitang yan si Renz Alico. Inaprubahan ng House of Representatives ang panukalang batas na nagbabawi sa prangkisa ng SMNI. Ang desisyong ito ay agad na sinagot ng SMNI at dinala ang kanilang pagtutol sa Korte Suprema. Iginiit nila ang kanilang karapatan sa malayang pamamahayag at binigyang diin ang kahalagaan ng kalayaan sa press sa demokrasya. Nakaabang ang buong bansa sa magiging hatol ng Korte Suprema na magtatakda ng direksyon ng press freedom sa bansa. Ranzalico, konektado sa balitang pangmasa, CCN News. AI maaaring lumikha ng display sa 2025 election. Yan at ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Konektado! Sa pag-unlad ng ating bansa, mahalaga ang malinis at maasahang enerhiya. Ang nuclear energy ay nagbibigay ng walang palit na kuryente kahit sa maliliit na dami ng fuel. Ito'y makakatulong sa pagbawas ng carbon emissions na mahalaga sa pakikipaglaban sa climate change. Sa tamang pamamahala, ang nuclear energy ay maaaring maging susi sa isang mas berde at mas sustainable na kinabukasan. Sa nuclear na enerhiya, lakas ay walang wakas. Sa darating ng 2025 Philippine election, ang artificial intelligence po ay maaaring magkaroon ng malakas na impluwensya sa paglikha ng deepfake. Ngunit ayon sa mga eksperto, mahalaga ang pagpapalakas ng kamalayan ng mga botante at ang paggamit ng mga teknolohiyang kayang tukuyin ang peking impormasyon. Ayon naman sa ilang botante, tanging pagtutulungan lang ng gobyerno, technology expert at mga mamamayan ang susi para sa maayos na eleksyon.
Sana talaga hindi gamitin sa pagdoroga sa halal mo itong AI. Ilang mga delegado po ang nadismaya sa matinding init sa naganap na opening ng RSPC nitong Miyerkules. Ali Valentino, konektado ka na. Doble ang init na naramdaman ng ilang mga delegado mula sa iba't ibang sangay ng Samar matapos magsiksikan sa ginanap na opening sa Regional Schools Press Conference sa Lihaga, Cavite City. Nagbigay paalala ang ilang residente sa nasabing lugar bilang kauna-unahang host sa ginanap na RSPC na magdala ng tubig at payong. Sa ngayon, ay wala pa namang naiulat na insidente sa ikatlong araw na ng patimpala. Ali Valentino, CCN News. At yan ang kabuuan ng mga balitang magdamagang tinutukan ng CCN News and Current Affairs. Sa bawat minuto, saan man sa mundo, kami sa inyong konektado. Magandang hapon. Wow.